sa work and nag half day lang ako. It's already 12:30. So, kaninang umaga kasi, nagpunta na naman ako sa hospital. And because, oh my gosh, pagod na pagod din katawan lupa ako. Kasi guys, kasi nga after namin mag-swimming, pagkatapos ng sushi, pagkain namin ng sushi, nung gabi na yon ay biglang sumakit ng sobra yung sikmura ko. Nagkaroon ako ng heartburn. Pero hindi pa naman sobrang sakit nung time na yon, so hindi ko lang pinansin. And the next day, pumasok pa ako sa work, pero hindi ko nga kinaya, nag half day ako. And akala ko okay lang din, parang normal lang, mawawala, ipapahinga ko lang. So, what I did is natulog lang ako, tapos hindi pa rin naman nawala yung sakit. Medyo lumala pa nga siya. So, ginawa ko, natulog lang ulit ako. And then the next day, pumasok ako sa work. Pumasok ako sa work, the whole day nandun ako, pero buong araw na yun, sobrang sakit talaga niya, as in. After ng work, dumiretso na nga ako sa clinic malapit sa bahay namin. So pagpunta ko dun sa clinic, binigyan lang naman ako ng gamot para sa heartburn. Tapos i-take ko daw for 2 weeks. So pagka-uwi ko, pagka-dinner ko, ininom ko yun. After ng dinner. And then, dun ako nag-color ng hair. Kung nakita niyo yung episode ko na yun, na yung video ko na yun, na nag-color ako ng hair. Yun yung ganyan. Yun yung gabi na yun. And then, after nun, which is kagabi yun and then after nun, nag-chill-chill na ako sa bahay. Mag-edit sana ako ng i-upload kong vlog. Ine-edit ko na siya actually. Biglang sumakit yung kaliwang tiyan ko. Kaliwang parte ng tiyan ko. Sa may bandang sikmura siya na papunta sa may likod. So, hindi ko talaga ma-explain yung sakit niya. Sobrang hindi ako makahinga. Umaabot na siya sa kada ganun lang, kada ganun mo lang. Sobrang kumikirot siya na talagang parang may something wrong talaga. Tapos hindi ako makatayo, hindi ako makaupo. Walang posisyon na kung kayang gawin na hindi siya masakit. So, nagpatawag na kami ng ambulansya. Train ride just to see you, ride for hours just to please you. You don't know how much I need you, 'cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. Away from home, why don't you? 'Cause I did the same. Pagtawag namin ng ambulance, dinala na ako sa clinic. And then, dahil nga I'm on my period, hindi nila ma-check yung urinalysis ko kung meron ba akong kidney stones. So, nakikita nilang possibility, yung sakit-sakit na nararamdaman ko is meron daw akong kidney stones. So, nagulat kami kasi bakit ang bata ko pa, tapos hindi naman ako ganun makain ng mga fatty or something, alam niyo yun. Hindi na nga ako umiinom. Alam niyo, hindi naman super healthy living, pero compare naman sa mga talagang kumakain ng kahit ano, bakit parang masyado akong prone. Sabi naman sa amin ay ganun daw talaga, pwedeng sa genes or pwede rin talaga na nasa katawan ko na yung prone sa ganung sakit. So ayun na nga,
Pinapunta nila ako sa mga ibang hospital, which is hindi ko naman kayang gawin kagabi kasi sarado ang mga hospital. So next day, which is yun today. And unfortunately, pagpunta ko na naman doon sa hospital, wala daw available doctor na magtitingin sa akin. So ang ginawa ko, pumasok na lang ako sa work, and then nagpa-schedule ng slot para sa available na doctor na titingin sa akin, which is next week pa. So, ayun lang. I-share ko lang sa inyo guys yung ganitong journey. Nakakapagod siya kasi wala pa akong maayos na tulog. Tapos sumasakit pa yun. Nag-heartburn ako, sumaba yung masakit na sabihin na natin kung kidney stone ba talaga yun. Yung pain ng merong kidney stone, ganun. Basta sobrang sakit talaga niya. Hindi ko ma-explain. Hindi ko na masyadong magawang mag-vlog. Na-vlog ko lang nung time na nandun kami sa emergency is yung medyo nahulasan ako ng sakit. And you guys, nakakaloka lang yung pain reliever nila dito. First time ko kasi itong ma-experience Hindi ko to na-experience sa Pilipinas. Yung bibigyan ka nila ng pain reliever na sa gamot. Tapos kapag hindi siya tumalab, injection. So kapag hindi siya tumalab, yung parang suppository na ilalagay siya sa butas ng puwet mo. So kagabi, dahil nga sobrang intense nung pain ko, dalawa yung ginawa sa akin. In-injectionan na ako, niligyan pa ako doon sa may puwet. Nakakaloka. Pero okay lang naman din kasi pwede namang ako lang yung maglagay. So ginawa ko, pumunta lang ako sa toilet, tapos ako yung gumawa. And this time, binigyan ulit ako ng gamot. And yeah, ayun lang. So, i-update ko kayo kung ano nangyari sa mga kidney stones na yan, diba? Dito ako ngayon sa work, and konting oras na lang, papasok na ako. And hopefully, hindi umatake yung sakit ngayon. Wala akong nararamdaman ngayon na pain. Inaantok lang ako para ako nag-groggy. Kasi siguro gawa nung pain reliever. Kasi sobra-sobra yung dosage na binigay sa akin. So, yeah. Update ko na lang kayo. There's a new day that will come again tomorrow. So, ano na pa karundong ko? There's a new day Tapos na ang to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this. Ogo ka na, Eden. Ogo ka na. If Nabibig kang you linga. try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit. There's a new day to leave behind your troubles. There's a new day, and it will set you free. There's a new day. So, ang resulta nga ng aking mga laboratory test ay lahat po ay clear. Yes, thank God kasi wala pong nakitang any stones or any mali doon sa resulta ng mga lab ko. From blood test, urinalysis, CT scan, x-ray. So, lahat po talaga clear. Nakakapagtaka lang kung saan nanggaling yung pain na naramdaman ko. So, possible nga na dahil siya sa heartburn, baka nagkaroon lang ako ng cramp sa kabilang side ng tiyan ko dahil sa sobrang tindi ng heartburn. Pwede rin daw yun. Or dahil 1 week yung naging waiting time bago ako nakapagpa-laboratory,
baka habang hinihintay ko yung lab ko, sumama na sa urine ko yung mga stones. So, ayun, hindi natin masasabi kung saan siya nanggaling. 'Di ba? Let's just, thank God na maganda lahat yung naging resulta. And yun nga, after 2 days, nagkaroon kami ni Cloud ng mga symptoms ng COVID. So, nag-alala kami parehas. Kaya nagpunta agad kami sa clinic. Kasi parang antindi agad nung mga symptoms. So, biglang namaos ako, matinding ubo, sipon, and ganun din siya. So, pagdating namin doon sa clinic, tinest agad kami for COVID, and luckily, negative din lahat ng resulta. So, sobrang nakakapagod yung journey. Ito talaga yung pinaka nakaka-stress ng phase ng life natin, 'di ba? Yung nag-alalang-alala ka sa health mo, ano yung nangyayari, baka mamaya ganito, ganyan, tas may nararamdaman kang pain. Pero nagpapasalamat pa rin ako kasi wala talagang nakitang any negative sa lahat ng mga test na ginawa sa akin and also kay Cloud. So, ayun lang. The best thing to do talaga if every time na nagkakaroon tayo ng mga ganitong experience ay magpa-test. Kasi magiging paranoid talaga tayo or manghula lang tayo ng manghula or pwedeng lumala dahil pwede tayong magkaroon ng self-medication, iinom tayo ng mga gamot na akala natin yun yung solusyon dun dahil sa pain na nararamdaman natin, 'di ba? Alam mo yun, pwede pang maging worst. So, pinakamaganda talagang gawin ay palaging dumiretso sa clinic or sa hospital para magpa-test para masigurado natin kung ano ba talaga yung nararamdaman natin, kung saan ba siya nanggagaling, or if ever man na meron talaga, at least malulunasan agad, 'di ba? So, ayun lang. I just want to thank you guys for watching this video. Nakaabot kayo sa part ng video na to. And health is wealth. So, alagaan natin ang mga sarili natin, magpa-check kung kinakailangan, and wag pong mag-self-medicate. So, thank you guys for watching, and see you guys on the next one. Bye!